mga manggagawang Pilipino. Ito'y kasunod po ng pagpapatibay ng House of Representatives sa panukalang batas na 200 pesos legislated wage increase. At sa mga sandaling ito, makasampo natin si Sir Joshua Matay. Sa mapagpala magandang araw po sa inyo. Live po kayo napapanood at napapakinggan sa ating programang Bumbuhan ni Dugto. Nakakasama niyo po si Bombo Justine Fantanilla Rosete. Ang inyong pagbate sa lahat po ng ating mga listeners and viewers. Magandang hapon, Bombo Justine, at magandang hapon ho sa inyong mga tagapakinig. Ayan, Sir Joshua, na reaction dahil binigyan din po ng Malacanang, no? Ang nais lamang daw po ng ating Pangulong Marcos, maibigay kung ano yung makakabuti sa mga manggagawang Pilipino sa ating bansang Pilipinas. In relation pa rin dito po sa panukalang batas na 200 pesos legislated wage increase, Sir Joshua. Ay mabuti naman po kung ganyan ang kanyang pronouncement. At kung gusto niya talagang maibigay ang mga makakabuti sa mga manggagawa, ay talaga pong dapat lang niya na siguraduhin na itong mga kakampi niya sa Senado at sa Kongreso, sa lower house, ay masisiguro nila na matatapos nila ang bicameral conference process para sa pagpapatupad, para sa pag-harmonize ng panukalang batas na magtataas ng minimum wage ng mga manggagawa, no? At pagkatapos ito pong maipasa bilang batas, dapat ho agad-agaran pirmahan kaagad ng Pangulo natin ito bilang isang batas at wag niya nang i-veto o wag niya nang hintayin na mag-lapse into law kasi yan talaga ang makakabuti sa mga manggagawa. Yes po. Pero no comment po yung palasyo ng Malacanang kung may basbas wala sa punong ehekutibo yung pag-aaproba po ng Kamara dito po sa nasabing panukala ho. Sa aking tingin po, wala naman hong choice ang ating Pangulo kung naniniwala, kung totoo siya sa sinasabi niya na gusto niyang gawin ang makabuti ko anong nakabuti para sa manggagawa, wala hong choice. Kailangan niya talagang oohan, suportahan, ayudahan at saka siguraduhin maipasa itong batas na ito dahil ito po ang magko-correct ng historical na kasalanan ng mga regional wage boards natin. Alam niyo po, for 36 years, nagtitiis ang maraming mga minimum wage earners natin sa level ng pasahod na mas mababa pa sa threshold sa poverty threshold ng isang pamilya na merong 5 katao. 36 years ho nilang tinitiis yan. Ito na po ang pagkakataon ng Kongreso at ni Presidente Marcos na makorek yung ganyan pong historical injustice na yan. Wag ho nilang isipin na ito pong dagdag pasahod na ito ay kapritsyo ng mga magagawa. Hindi po. Matagal na ho nagtitiis sa kahirapan ng mga magagawa at ngayon lang po sila magkakaroon ng pagkakataon na makabawi dun sa level ng sahod na na-erode dahil sa inflation all these years. In effect, hindi pa nga ho ito wage increase. Kung tutuusin, ito po ay wage recovery pa lamang. Kasi ang magagawa lang po nitong legislated wage increase na to, bagamat maitataas ito above poverty threshold ang ating mga minimum wage earners, sa totoo lang, babawiin lang po nito ang lost value ng sahod ng mga manggagawa na kinain na po ng inflation. Kaya hindi ho na dapat magdalawang isip pa ang Pangulo natin. At sa aking tingin, hindi na rin niya kailangan pang ibalik uli sa pag-aaral ito dahil 2 taon na po itong pinag-aralan sa level ng Senado at sa level ng Kongreso, ng lower house natin, at masusi na ho itong dinibate. Klarong-klaro ho, kailangan na ng mga manggagawa ang dagdag pasahod na ito. Sir Joshua, after na maaprobahan po sa plenaryo ng Kamara yung nasabing panukalang batas, ano ba yung susunod pang pagdadaanan nito bago kung sakali na maaprobahan na at tuluyan na pong maisabatas sa Sir Joshua? Ngayon po, inaantabayanan namin ang pagkakaroon ng bicameral conference committee, no? Kasi on a bicameral process, pwede hong physical sila mag-usap, pwede na naman hong magpalitan na lang sila ng papel. Kung maalala nyo, yung Senado po kasi, ang kanila pong dinesisyonan ay dagdag na 100 piso para sa mga minimum wage earners. Samantalang ito pong lower house natin, 200 pesos po ang kanilang inapruba nung isang araw. Kaya magkaiba po sila may gap At dahil may gap po yan, kailangan ho nilang i-harmonize yan. And the best way to do it ay magkaroon ng bicameral process. Unfortunately, 3 session days na lang po meron
ang 19th Congress. Meaning, hanggang June 11 na lang po ito. So, kailangan, binabantayan po namin, babantayan namin ang Senado na para masiguro na magkaroon ng BICAM by Monday, at pagkatapos ng BICAM ng Monday ay masiguro natin na you still hear me? Sorry? Yes. So, dapat magkaroon ng BICAM by Monday, at pagkatapos mo ng BICAM ay kailangan po nitong i-submit para sa ratification ng both houses pa. Dapat mangyari po yan sa June. Nawala yung kanyang audio. Kasi, paano kapag hindi po siya maaprubahan within the 19th Congress? So, anong mangyayari? Ay, naku po. Napakalaki po ang kasalanan yan sa mga manggagawa. No, pag hindi na muli na naman namin itong ilalaban sa 20th Congress, ay mahaba-haba na naman pong proseso ito, no? At napakalaking kasalanan yan, lalong-lalo na nung ating House lead, nung ating congressional leaders, no? Remember, ang sabi ho sa atin ng Senate President, pag nailusot yan sa House, sigurado ilulusot na namin yan sa Senate. Nailusot na ho sa House. Ngayon, no, sabi rin sa amin ng Speaker of the House, no, ay sisiguraduhin niya na dito sa 19th Congress na ito ay papasa ito. Kung matatandaan niyo, dapat niya pumasa na ito bago pa mag-eleksyon. Pero nangako naman si Speaker. So we hold them sa kanilang salita na i-deliver na ito sa mga manggagawa sa ilalim ng 19th Congress. So bago matapos ang 19th Congress na ito. Kaya pag hindi nila ito ginawa, napakalaking kasalanan po niyan sa mga manggagawa. Ayan. Sir Joshua, paano kung hindi pa siya ma-aprobahan until June 11? So, yun nga, nabanggit po ninyo, aabutin na siya ng 20th Congress. Ano yun? From scratch po ba ulit yun, Sir Joshua? Mag-start ho tayo uli sa zero. Ibig sabihin, magpa-file uli tayo ng bagong batas, magkakaroon uli ho ng panibagong legislative process sa Senate at saka sa House. So parang mapupunta sa wala, Sir Joshua, yung pagkaka-aproba po nito, ito pong nabanggit po na halaga, sir. Tama po yun. Mababaliwala ho lahat itong proseso na dinaanan natin ng 2 taong mahigit. Kaya kami ay nananawagan po sa both houses. Siguraduhin po nila sana na matapos ang Bicameral Conference Committee ng by Tuesday at the latest, para ho by Wednesday or June 11 ay maisalang na sa pagdidesisyon sa plenaryo ng both houses po. Para pagkatapos po niya, kinabukasan po, ay pwede na nilang i-transmit po yon sa Malacanang. Sir Joshua, pwede bang sertipikahan bilang urgent ng ating Pangulo ito pong panukalang batas na ito at hindi na dumaan pa sa pag-aproba po ng Senado? Makakatulong po tayo ng mabilis na malaki kung ito po ay sinertified ng ating Pangulo. Yan nga po hinihingi namin sa kanya bago pa man mag-eleksyon. Sabi nga namin ay yan ang magsisiguro na talagang mabilisan na makikilusan itong batas na to. Kung sinertify ho ng Pangulo natin to bago mag-eleksyon, tapos na ho ito. Naipasa na dapat ito sa lower house at nagba-BICAM na lang sila dapat pagpasok na itong linggo na nakarating. Kaso po hindi po sinertify kaya hinintay ho natin yung normal na proseso. Ganun pa man, ang kailangan lang naman ng ating Pangulo sa ngayon ay yung masabihan lang niya, yung mga kakampi niya sa lower house at sa Senado, total majority naman sila, di ho ba? No? Siguro kung talaga pong totoo siya sa kanyang salita na gusto niyang ibigay sa mga manggagawa kung ano ang dapat na ibigay sa mga manggagawa na makakabuti sa mga manggagawa, ay kumbinsi na ho niya ng kanyang mga kaalyado sa Senado at sa lower house na paspasan ang pag-uusap sa bicameral conference nila at para magkaroon ng harmonized na version ng bill na ito na pwede nila i-transmit sa presidente at dapat pirmahan kagad ng presidente. Okay. Sir Joshua, kailan po ba nakatagdang isagawa itong bicameral conference? Dapat po ay mangyari yan sa Monday, no? Pero mukhang sa Monday pa lang bubuin ng Senado ang kanyang yung mga kasapi, no, ng kanyang conference committee. Kaya baka sakali po Monday ng hapon or the latest sana ay Tuesday ng umaga nagba-BICAM na. At ang hope namin tapos na sana bago by Tuesday afternoon dapat tapos na para mai-transmit na sa both houses uli ang kanilang desisyon. So Joshua, let's keep our fingers crossed
na hanggang June 11. And more importantly, Bombo Justin, let's not just keep our fingers crossed. Let's mobilize po. Sumama po kayo sa pagkilos namin sa Monday, sa Tuesday, at sa Wednesday. Araw-arawin po namin ng Senado para kalampagin sila, no, para ipasa ang batas na ito. Sir Joshua, may iba tayo ng konti, dahil on the 9th time around, sunod-sunod, na muling mapabilang ang Pilipinas parang last year. Pinag-usapan din po natin ito, no? Dito sa top 10 worst countries for working people. Ayon po yan sa Global Rights Index ng International Trade Union Confederation. Bakit? Tila walang naging pagbabago. Tila naging walang progress. At yun nga, okay sana kung top 10 sa may pinakamagandang ipinatutupad sa larangan po ng paggawa sa ating bansa. Pero sad to say, the other way around po itong nakuha po natin na pagkilala in a negative way, Sir Joshua. Ay nakakalungkot ho talaga yan, no? At kung tutusin, talagang hindi lang nakakalungkot, nakakainis kasi kung tutusin, kayang-kaya naman natin alisin ang sarili natin sa listahan na yan. Unfortunately po, ito pong liderato natin sa Department of Labor ay talaga pong napakabagal sa pagkilos para talagang i-address at ma-realize ang lahat ng mga issues na ni-raise na namin sa investigation ng ILO way back in 2023. Imagine niyo naman po, 2 taon na po ang nakakaraan magmula nung naglabas na rekomendasyon ng ILO sa atin kung paano mapoprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa natin na mag-union. Kahit isa po doon, wala pa ho silang ginagawa. Wala pa silang sinusunod. Kami naman po ay nakikipag-dialogo sa kanila, nakikipag-usap sa kanila, at naging sasuggest na nga po kami ng mga simpleng hakbang na pwede nilang gawin para maalis tayo sa listahan. Unfortunately, kahit isa po doon sa na-request namin, no, ay wala hong ginawa ang gobyernong ito. Kaya kung tutusin, ito po ay unforced error, no, kung sa ating gobyerno, at ang may kasalanan ho nito ay isa lang, yung Department of Labor, yung liderato natin dyan. Kaya lang, kaso, ni-reinstate pa no? Maganda sana, no, nag-revamp, pinalitan na sana yung Secretary of Labor natin, kaso, na-reinstate pa ang siyang may kasalanan kung bakit tayo muli ay nasa isang listahan ng top 10 worst countries in the world para sa karapatan ng mga manggagawa. Matindi pong black mark yan sa atin na may potential impact sa pagpigil sa pagpasok ng mga investors na gusto nating mangyari lahat. Does it mean, Sir Joshua, na ang Pangulong Marcos is tiwala at panatag dito po sa ginagawa pong paninilbihan ni DOLE Secretary Laguesma sa pagtutok po sa sektor ng manggagawa sa bansa? Dahil hindi niya pagtanggap unfortunately, I cannot speak for the President po, no? Pero obviously po, no, either misinformed siya sa kung anong ginagawa ng kanyang secretary, ng kanyang labor secretary, or baka ho talaga walang gusto pang ibang kumuha at wala na siyang choice. Ayan. Sir Joshua, ang Japan Credit Rating Agency ay pinanatili ang investment grade credit rating sa Pilipinas sa A negative na may stable outlook sa nagpapakita ng matatag na ekonomiya ng bansa. Ito po ba nasusukat din po ang pagbuti ng sektor po ng paggawa sa bagay na ito, sir? Unfortunately po, yung ganyang mga ratings po, hindi ho niyan tinitignan kung ang ating bansa ay rumerespeto sa karapatan o hindi. No? Unfortunately, hindi ho kasama sa measurement nila yan. However, yung mga investors po natin na gustong pumasok sa Pilipinas, lalo na ho kung galing sila sa Europa o galing sila sa ibang mga bansa na kasapi ng OECD, no, yung Organization for Economic Cooperation and Development, lahat po sila, kailangan nila talagang matignan kung ang kanilang pag-iinvestan ay rumerespeto sa karapatan, dahil ang kanilang mga bansa po ay may mga batas tungkol sa due diligence. Ang ibig sabihin po niyan, responsibilidad ng mga investors na siguraduhin na yung kanilang pinag-iinvestan ay hindi magke-create ng human rights violation or workers' rights violations. Ayan. Okay, Sir Joshua, siguro ano message? Paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa sektor po ng paggawa, dahil sa yun nga, sa araw po ng Wednesday, magkakalaman na kung maaprobahan na mapatupad yung 200 pesos na legislative wage increase dito po sa ating bansang Pilipinas. Go ahead po, Sir Joshua.
Mga kababayan, mga manggagawa, lalo na yung mga unionista dyan, magsama-sama po tayo sa pagkilos magmula ng halimbawa Monday morning, no, at saka sa mga susunod na araw ng Tuesday and Wednesday. Doon po tayo magkita-kita sa Senate, sa gate ng Senado, at doon natin ipaalala sa mga senador natin na kailangan nilang puspusang maitulak ang pagpasa ng batas ng wage increase para sa mga manggagawa. Okay. Sir Joshua, maraming salamat. Mag-iingat po kayo and God bless po. And thank you rin po.